Hi, ako po si Pastor Ray at welcome pong muli dito sa Pastor Ray TV. Ito ang ikatlong bahagi ng ating pagtalakay sa John chapter 14, verse 6. Jesus is the life, yan ang ibabahagi ko sa iyo sa videong ito. Mula sa aklat ng Efeso, ikalawang kabanata, talatang 1 hanggang 2, ganito ang ating mababasa. Nooy mga patay kayo sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ipinapakita ng talatang ito na kapag wala si Kristo sa buhay ng isang tao, ang kanyang kalagayan ayon sa pamantayan ng Biblia ay patay espiritual o sa English, spiritually dead. Kaya naman ang naghahari sa kanya ay si Satanas at patuloy siyang mamumuhay sa pamumuhay na makasalanan. Ngayon naman ay basahin natin ang ikalawang Korinto, kabanata 5, talatang 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ipinapakita sa atin ng talatang ito na ang sino mang sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, siya ay isa ng bagong nilalang. Babaguhin siya ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan na hindi na siya magkakasala. Sa halip ay magkakaroon siya ng lakas upang mapaglabanan ang pamumuhay na makasalanan. Ipinapakita lamang ng mga talata na ating binasa na ang Panginoong Hesukristo ang pinagmumulan ng isang bagong buhay. Jesus is the life because He is the source of having a new life. Basahin naman natin ang John chapter 10, verse 17 to 18. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Ang mga talatang ito ay nagkaroon ng katuparan nang ang Panginoong Hesus ay mamatay sa krus. Siya ay totoong namatay sapagkat kusang loob ay inihandog niya ang kanyang buhay para sa atin. Ngunit hindi siya nanatili sa daigdig ng mga patay. Siya ay muling nabuhay, patunay lamang na napagtagumpayan niya ang kamatayan. Basahin naman natin ang aklat ng 1, kabanata 11, talatang 25 hanggang 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" Ito ang naging tugon ni Jesus kay Marta nang ang kanyang kapatid na si Lazaro ay mamatay. Marahil dahil naniniwala siya kay Jesus, naniniwala si Marta na si Lazaro ay muling mabubuhay sa mga huling araw sa pagkabuhay ng mga patay. At hindi niya inaasahan na kahit sa panahong iyon, kayang buhayin ni Jesus si Lazaro na siya namang naganap ayon sa nasusulat. Ipinapakita lamang ng mga talatang ito na ang Panginoong Hesukristo ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Jesus is the life because He is the source of having a new life, and He has the authority over life and death. Kaibigan, muli, ang Panginoong Hesukristo ay ang buhay sapagkat siya ay ang pinagmumulan ng panibagong buhay. Siya rin ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Maraming salamat sa panonood. Sana ay may natutunan ka sa bidyong ito. Muli, ako si Pastor Ray at ito ang Pastor Ray TV na nag-iiwan ng paalalang sa anumang sangay ng kaalaman, kung nais makatiyak, alamin ang nasusulat.